Pinasabog na ni Dwight Ramos ang magandang balita para sa papalapit na Olympic qualifying tournament sa Gilas, Pilipinas. Kinukonsider naman na rin sa bando na tumawid ng Japan at Taiwan matapos ang KBL. Gaano katotoo ang balitang yan? At si Carl Tamayo na napaulat na humihingi ng malaking sweldo, sinukuha numano ng KBL team. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Base sa inilabas na report ni Homer Sison, hindi aalis na kulang ang Gilas, Pilipinas patungo ng Latvia para sa Olympic qualifying tournament. Ayon sa report, kasama si Dwight Ramos. Gaano nga ba katotoo ang balitang yan? Tutukan po natin si Dwight Ramos mula sa report ni Homer Sison sa Spain. Magpapa-opera ako sa Webes tapos hindi dapat maging matagal yung recovery time. Lahat dapat okay. Kailangan ko lang maghintay hanggang mawala yung pamamaga at pagkatapos, okay na ako matapos ang 2 to 3 weeks. Maliwanag naman yung sinabi niya, di ba? 2 to 3 weeks ang kailangan niya para maging okay ang lahat. Ibig sabihin, papatakpo yun ng May 18 yung 2 to 3 weeks. Sabihin na natin siguro na May 25 para 1 month na yung recovery period. Pasok na pasok talaga siya sa June 22 na target ni Coach Tim Cone para sa 10 araw na practice bago ang Olympic qualifying tournament. Hindi kulang yung tao kasi andyan na po siya. Tapos kung hindi pwede si Jamie Malonzo dahil may injury siya, andyan naman si Mason Amos. So yun yung benefit ng 14-man pool na binuo ni Coach Tim Cone. May papalit kagad. Pero umaasa pa rin tayo na kakayanin ni Jamie na makasama sa hanay kasi iba yung buo talaga ang target ng 12-man lineup ni Coach Tim Cone. Kung tila matatahimik na ang isipan ng lahat dahil sa kumpirmasyon ni Dwight Ramos para sa Gilas, Pilipinas, tila hindi naman tumitigil ang balitang pag-alis ni Renzo Bando sa KBL. Saan nga ba siya pupunta kung iiwan niya ang Zhongguancang Red Boosters? Tutukan natin ang sinabi ni Bake sa kanyang official Twitter or X account. Kinukonsider ni Renzo Bando ang paglipat sa P+ League ng Taiwan pati na rin sa B-League ng Japan. Tandaan, napaulat na naghahanap si Renz ng club na pipirmahan na prioridad ang pagpasok sa susunod na season ng EASL. Alam nyo, dating sa akin ito, desidido siyang umalis sa Zhongguancang Red Boosters na naging tahanan niya sa loob ng 2 season dito sa KBL. Pero kung yung team ang tatanungin, desidido rin po sila na pigilan si Renzo Bando na umalis sa kanilang koponan. Naiulat na po natin yan ito nagdaang araw. Ibig sabihin, alam nila yung halaga nila kay sa team. Well, kung ikaw naman talaga yung team owner, parang ang hirap niyang pakawalan kasi maganda yung laro niya kahit hindi ganun kalaki yung production niya, di ba? Iba yung athleticism na dala niya. Athleticism na humahakot ng attention ng crowd. Kaya malaking kawalan sa kanila sila kay sakaling ituloy niyang lumipat sa Japan or sa Taiwan para maglaro. Hindi natin alam kung may alok sa kanya mula sa Taiwan or sa Japan pero hindi kasi siya kikilos or magpapasyang umalis kung wala siyang nakikitang magandang pupuntahan. So siguro, good luck kay Renzo Bando saan man siya pumirma ng kontrata. Kung pinipigilan ng Red Boosters si Renzo Bando na umalis sa kanilang koponan, tila kabaligtaran naman ang nangyayari kay Carl Tamayo na isa ring Gilas player. Humihingi umano ang kampo ni Carl ng malaking sahod sa KBL team. Ano ang nangyari at saan siya patungo? Tutukan po natin ang sinabi ni Bake sa kanyang official Twitter or X account. Rumor, sumuko na ang ilang KBL club kay Carl Tamayo na humihingi or nagdedemand ng malaking sweldo. Paalala, hindi madali ang kanyang kontrata sa KBL. Inaasahang babalik si Tamayo sa B-League. Okay, so base kay Bake, posibleng bumalik si Carl Tamayo sa Japan B-League kasi nga parang hindi ata maibigay ng KBL club ang hinihingi ng kanyang kampo na sweldo. Ibig sabihin, baka hindi sila nagkasundo sa negosasyon na ginagawa nila. In fairness naman kay Carl Tamayo, deserve niya rin po yung tamang sweldo at tamang kontrata kaya siguro ganun yung nagiging approach ng kanyang handler or kung sino man humahawak ng negosasyon para sa kanya. Kung babalik siya ng Japan, pwede naman kasi dati pa lumabas na rin sa media yung balita na ilang koponan ang interesado sa kanya, di ba? Pero sakaling bumalik po siya doon, sana may maibigay din sa kanyang oras para mailabas niya yung dapat niyang ilabas sa basketball. Kasi dati, wala nangyari sa kanya doon. So hopefully sa susunod na team niya, kung doon pa rin siya babalik sa B-League, mabigyan siya ng playing time talaga. Bunga ng lumabas na balitang posibleng bumalik si Carl Tamayo sa B-League na pinagmulan niya. Hindi na iwasan ng netizen na magbigay ng saloobin sa issue. Ano nga bang masasabi ng mga netizen? Pabor ba sila na bumalik si Carl Tamayo sa Japan? Tutukan natin si Basurero sa kanyang official Twitter or X account. Ito po ang sinabi niya, basketball-wise, hindi makakatulong sa kanya B-League. Yung position niya kasi, hawak ng imports. Pera-pera ang ligang yan. Ipit dyan ng PBA at KBL. Hindi nakakatulong ang B-League sa development ng player. So, yun na nga yung mabigat doon, di ba? Import sa mga kalaban niya sa playing time.
hindi siya nabibigyan ng oras para mag-shine. Kaya nangyari sa kanya dati, kinailangan niyang kumala sa kupunan sa Ryukyu Golden Kings. Problema dyan kung babalik siya, yung sinabi ni Basurero na hindi nakakatulong sa development ng player ang B-League kasi napatunayan na yan sa kanyang naging stint dati pa dito sa Ryukyu Golden Kings. Pero sa isang side, naiisip din natin na baka naipit lang siya sa dati niyang team kasi yung ibang Pinoy players natin sa B-League, gaya ni Kai Soto, yung Ravena Brothers, Dwight at marami pang iba, maganda naman yung nakukuha nilang minuto. Kaya maganda rin yung nagiging performance nila sa bawat laro. Bukod kay Basurero, nagbigay din ng kanya pahayag si John Basketball. Ito yung sinabi niya, dati akala ko rin hindi maganda ang B-League para sa development ng player. Pero ngayon hindi ako sumasang-ayon. Ang B-League, tungkol yan sa competitiveness ng players. Hamon yan para makasurvive siya. Kailangan niyang pumili ng team na babagay sa estilo ng kanyang laro. Yun ang keyword doon, yung humanap. Humanap siya ng team na babagay sa kanya katulad ng mga nabanggit natin na sila Kai Soto, Dwight Ramos at AJ Edu, and of course marami pang iba, di ba? Kasi kung ganun ulit ang mapupuntahan ni Carl Tamayo, yung Ryukyu Golden Kings, mauulit lang yung nangyari sa kanya doon. Hindi siya magkakaroon ng magandang output. Isipin nyo nag-average lang siya ng 3 points at 2 rebounds sa Japan. So mahalaga talaga yung pagpili ng team kung merong nag-o-offer sa kanya doon. So guys, maraming salamat.